Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa aking YouTube channel. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay Spiritual Battle. Greater is the Holy Spirit who is always with Tatay Digong. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo at ang ating misyon ay sumunod sa yapak ni Jesus para magpahayag ng katotohanan. At ang katotohanan ay ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang o dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Ang katotohanan, ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na parating kasama ni Jesus, na siya ring may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan na hindi nakikita ng bawat tao. Na hindi nalalaman ng tao na ang Espiritu Santo ay ang siyang lumalang sa lalaki at babae na siyang nagbibigay ng buhay sa katawan nating mga tao. At sa oras na umalis na ang Espiritu ng Espiritu Santo sa ating katawan, tayong mga tao ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ang ating kaluluwa ay ang siyang Espiritu at buhay na nagmula sa Espiritu Santo na siyang babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At ang ating kaluluwa ay ang siyang huhusgahan base sa ating mga gawa at pananampalataya. Dito sa ating mundo, may dalawang klase ng espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kasinungalingan, ang espiritu ng kabutihan at ang espiritu ng kasamaan. Ang mga naging kaisa ni Jesus ay yaong mga tao na naglalakbay sa espiritu at katotohanan na may pagpapahalaga sa kanilang buhay espiritual at sa kaluluwa ng kanilang kapwa. At yaong mga tao na naging kaisa ng demonyong si Satanas ay yung mga naging kaisa ng mga bulaang propeta na sumasamba sa mga rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan at iniidolo ang kanilang sarili na sila yung tawaging father na spiritual father dito sa lupa. Pero ang katotohanan, ang nag-iisang spiritual father na dapat lang nating i-recognize at kilalanin na siyang ating amang spiritual ng ating kaluluwa ay mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Sapagkat ang Espiritu Santo at ang ating kaluluwa ay parehas na nananahan sa ating katawan. So, ito yung katotohanan sa sinabi ni Jesus, na tanging ang anak lang ang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakakilala sa kanyang anak. Honestly, si Jesus, ang sinasamba niya at pinapahayag niya na kanyang ama na parati niyang kasama yung Espiritu Santo dahil si Jesus ay Espiritu at hindi tao. Kundi Espiritu siya na nagkatawang tao, na siyang berbo na naging tagapagsalita ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan, para hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na naliligaw ng landas, na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para maging bagong nilalang ng Diyos. Na maging anak ng Diyos na ipinanganak muli sa Espiritu. Nang tanging kinikilala na amang espiritual na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila ay mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Narito na tayo sa huling panahon at marami ang mga tao ang tulog ang kanilang diwa at patay ang kanilang buhay espiritual. Honestly, si Tatay Digong is one of the chosen spiritual warrior of God. Ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay parating kasama ni Tatay Digong dahil ang Espiritu Santo ang lumalang kay Tatay Digong na siyang nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong. Ngayon, siya ay nasa The Hague, Netherlands dahil itong senatore na mga kapulisan sa ating bansa ay naging hudas kay Tatay Digong dahil yung mga tao na to ay mga mukhang pera na nabayaran lang ng pera at ng mga nagkaroon sila ng mga promotion para tumaas ang kanilang ranggo.
Pero itong mga Judas na to, senatore, hindi nila naunawaan na maging ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang siyang ultimate judge. Siya yung maghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao. Hindi ang ICC leaders na naroon sa The Hague, Netherlands. Honestly, kahit si Tatay Digong ay nasa sa The Hague, Netherlands, at sinasabi nila na dinitini si Tatay doon, Tatay Digong, honestly, hindi naman totally talaga si Tatay Digong naghihirap ang kanyang sitwasyon. Honestly, nag-i-enjoy pa nga siya. At maayos ang kanyang buhay doon. Marami siyang mga nakakilala pa rin mga bagong tao. At maraming nagmamahal at nangangalaga sa kanya. Sinabi nga ni Jesus, I will never leave you like an orphan. I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper, who will stand always on your side, and he will be your advocate and your helper, that will never leave you nor forsake you. Ang katawan ni Jesus, ang katawan ni Tatay Digong, pareha sa templo ng Espiritu Santo. So, ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, siya rin isang Espiritu na nasa katawan ni Tatay Digong, ang nangangalaga kay Tatay Digong. Yung mga leaders na naghudas kay Tatay Digong, yung sina BBM, sina Juan Ponce Enriles, sina Chis Escudero, sina Remulla, lahat ng mga kupal na mga yan, hindi nila naunawaan na maging ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo. At darating ang panahon na uusigin ng Espiritu Santo tong mga traidor na to, tong mga Judas na to, na silang mga ahas at alakdan sa gobyerno sa ating bansa. Sila yung mga demonyo na nasa panig ng mga bulaang propeta ng lihiyo ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol. Galit ang mga pare kay Tatay Digong dahil minura niya ang mga pare at sinabi niya na tanga at walang common sense ang Diyos ng mga pare dahil ang mga pare ay silang mga kampo ng kadiliman na nanlilinlang sa mga tao para lumayo sa Espiritu Santo at sila yung kilalanin na amang espiritual. At para hikayatin ang mga tao na sumamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan, at iduluhin ng mga pari ang kanilang father. Walang katotohanan, tayong mga tao kaya nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. At sa oras na umalis na ang Espiritu Santo sa ating katawan, mamamatay ang tao at lilisan dito sa mundo. Ang ating kaluluwa ay ang siyang buhay na kawangis ng Diyos, na Espiritu, na muling babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At maliwanag na ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. So yung mga tao na nagplano kay Tatay Digong para siya ay hulihin at dalahin sa The Hague, Netherlands, honestly, mga kampon lahat sila ng kadiliman na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang hindi nalalaman ng mga taong ito, silang mga kampon ng kadiliman, ang kanilang katawan ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. So itong mga Judas na to na nag-traidor kay Tatay Digong, na nagsama-sama para hulihin si Tatay Digong, kidnapin at dalhin sa The Hague, Netherlands, honestly, maniningil ng pautang ang Espiritu Santo sa inyo. Tatandaan yung mga traidor kayo, kayong mga ahas, mga kupal kayo, mga kampon kayo ng kadiliman, hindi nalulugod ang Espiritu Santo sa inyong mga gawa. Dahil ang inyong mga gawa, ay puno ng kasamaan, puno ng kasakiman, at puno ng kawalang-hiyaan. Alam ng Espiritu Santo na hindi si Tatay Digong ang una niyong inaatake at sinisira,
kundi ang Espiritu Santo ang inyong unang kinakalaban, na siyang Diyos na parating kasama ni Tatay Digong. Honestly, hindi nyo kayang durugin at wasakin si Tatay Digong ng mga paninira nyo, ng inyong mga salita, sapagkat yung mga salita nyo na ginagamit against kay Tatay Digong ay siya ring gagamitin pabalik sa inyo ng Espiritu Santo. Dahil kayo yung mga ulupong, mga demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Kung kaya sinabi ni Jesus na kung anong ginawa mo sa iyong kapwa ay siya ring ginawa mo sa akin. Kung anong ginawa ng mga pare kay Jesus, nung si Jesus ay naririto pa sa lupa, katatapos lang ng Kwaresma, mga pare ang nagpapako at nagpapatay kay Jesus. Yung nasa likod na nagplano sa pagpapahuli kay Tatay Digong para dalhin si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, ay mga pare din, kasamahan ni Juan Ponce Enrile na siyang Judas at traidor. Yung asawa ni Enrile na si Cristina Castañer ay Espanyola. At ang mga Espanyol ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Honestly, ang ating bansa ay siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo na sinakop ng mga Espanyol gawa ng mga bulaang propeta ng kulto ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Honestly, walang pare na nakahihigit kanino man. Dahil bawat tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang mga pare, hindi nyo dapat tawaging Father dahil kalapastanganan yan sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo lang ang amang espiritual na siyang Ama at Father na dapat lang yung tanggapin at kilalanin na siyang amang espiritual ng inyong kaluluwa para maging kapatid tayo ni Jesus sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos na ang Espiritu Santo lang ang kinikilala na amang espiritual. Ang mga pare ay mga bulaang propeta, mga kampo ng kadiliman na nagsuot lang ng abitong puti, pero ang puso nila ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang katotohanan, yung si Francis, yung Papa ng Romano-Katoliko na namatay na, yan na yung pinakahuling Papa. Dahil mahahayag sa buong mundo, sa buong nasyon, na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na dapat sambahin, ibigin at parangalan ng tao sa ating puso, isipan at kaluluwa para maligtas ang ating kaluluwa. Yung mga tao na mananatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo na patuloy pa rin nilang sasambahin ng mga pare na silang kanilang Father at sasamba sila sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, ang kanilang kaluluwa sa oras na lumisa na dito sa mundo, umalis na sa kanilang katawan, ang kanilang kaluluwa ay mamamatay gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo. At dahil doon, ang kanilang kaluluwa ay mahihiwalay sa Espiritu Santo at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, Ama sa langit. Sapagkat ang nag-iisang Holy Father sa langit ay ang Espiritu Santo lang, na siyang totoong amang espiritual at Diyos, na siyang Ama na nagsugo kay Jesus. Si Jesus ay Espiritu, Berbo, na nagkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria, ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Si Tatay Digong is one of the chosen spiritual warrior ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, sapagkat maging ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo. Galit si Tatay Digong sa droga sapagkat gawa ng droga, maraming mga tao ang nagiging zombie, naiiga ang kanilang utak, at gumagawa sila ng mga krimen. Maraming mga kabataan, bata o matanda ang hinahalay ng mga adik at kanilang pinapatay pagkatapos nilang maisakatuparan ng kanilang mga pagnanasa na halayin yung mga tao na yon. Bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Ito ay sagrado. At kapag hinalay mo ang iyong kapwa, tas pinatay mo ang iyong kapwa, ang una mong winalanghiya ay hindi yung kapwa mo, kundi yung Espiritu Santo
na siyang Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng iyong kapwa na iyong hinalay. At sa banal na kasulatan, nasasaad, sinabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ang laman at dugo ng iyong kapwa sapagkat nasa dugo nito ang buhay nito at mamamatay ka. Bawal sa Espiritu Santo ang manggahasa ka at patayin mo ang iyong kapwa gawa ng uhaw at gutom ka sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Gawa ng kamunduhan at kalaswaan, sisirain mo yung templo ng Espiritu Santo para hamakin mo ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ng iyong kapwa na siyang iyong Diyos na may pag-aari din ng iyong buhay. Si Tatay Digong ay isang chosen spiritual warrior ng Holy Spirit. Kung kaya ang title ng vlog ko ngayon is Greater is the Holy Spirit who is always with Tatay Digong, because the Holy Spirit that's indwelling in the body of Tatay Digong is the eternal, spiritual, living God, the immortal Father who is giving life to us humans. Ang Panginoon ay umiiral at narito sa ating mundo. Ang Espiritu Santo ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan na hindi nakikita ng tao. Ay narito sa ating mundo. At siya ang Alpha at Omega na siyang amang espiritual na parating kasama ni Jesus, ang nagbibigay ng buhay sa akin na siya ring tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Honestly, yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad din sa aklat na to. At si Tatay Digong ang siyang ipinahayag ko rito na isang spiritual warrior, chosen by God. Greater is the Holy Spirit that is always with Tatay Digong, who is also in me, who is also as well with Jesus Christ. Only the Holy Spirit is the Holy Father, the spiritual Father that we should honor, praise, worship, and glorify with our body, mind, heart, and soul as our Creator and Heavenly Father, so that our soul will be saved to be free from sin. So that the Holy Spirit will recognize us as His children. We are in the last days and many people are not aware that the Holy Spirit is indwelling in the body of every human kind is the only one God, the eternal Father, the Holy Father, who has created humans, both male and female, is here in our world. Maraming kaluluwa ang tumalikod sa Espiritu Santo, yung mga adik na hindi nagbago at nanatiling adik, na nagmataas sa Espiritu Santo at kay Tatay Digong, humanda kayong mga ulupong, kayong mga ahas. Sa oras na umalis na ang Espiritu ng Espiritu sa katawan nyo, mamamatay kayong lahat at ang inyong kaluluwa ay mahuhulog sa impyerno. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay magpahayag ng Ebanghelyo at magpahayag ng katotohanan at ipakilala ng Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan, sa katawan ng bawat tao, ay ang totoong nag-iisang Holy Father at amang spiritual na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Yung Papa ng Romano Katoliko na si Francis, yun na yung pinakahuling Papa ng Romano Katoliko. At ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni na Ferdinand Magellan na siyang Judas, na utusan ng hari ng Espanya na si Philip II, na siyang nanakop sa ating bansa, na pinaghirap ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa dahil sinakop tayo ng mga Espanyol gawa ng kulto nila, gawa ng kulto ng relihiyong Romano Katoliko. At kung ang mga tao ay magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, muling ibabalik ng Espiritu Santo ang pangalang Maharlika dahil yan ang totoong pangalan ng ating bansa. Ang ating bansa ay ang lupang hinirang ng Espiritu Santo. At si Tatay Digong gusto rin niyang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampon ng kadiliman na silang mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Ang Espiritu Santo ang tutulong kay Tatay Digong
para muling ipanganak ang pangalang Maharlika. Yan yung isang kagustuhan, yun yung desire ni Tatay Digong na maibalik ang pangalang Maharlika sapagkat ito ang totoong pangalan ng ating bansa. Sinabi ni Tatay Digong noon nung siya'y presidente pa na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos, yung ama ni Bongbong Marcos, na dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga bansa na nanakop sa atin. Ang ating bansa ang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at amang espiritual at Holy Father na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan na dapat kilalanin nating mga tao sa ating puso, isipan at kaluluwa na siyang ating Diyos, para malupig ang kasalanan at yung mga kampo ng kadiliman, yung mga pare, yung mga bulang propeta ng relihiyong Romano-Katoliko, yung sina Enrile, na Judas, mga ahas, yung mga taong nasa politika ngayon sa ating bansa, na mga hayok at uhaw sa posisyon, yung sina Chis Escudero, sina Rimulya, sina Torre, lahat ng mga demonyo, yung sina Franz Castro, Claire Castro, tatandaan yung mga ulupong ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang may hawak ng buhay ninyong lahat, kayong mga demonyo kayo, ay ang Espiritu Santo rin. Malulupig kayong lahat na mga kampo ng kadiliman. Honestly, si Bongbong Marcos ang pinakahuling Judas na pangulo sa ating bansa. Lulupigin ka ng Espiritu Santo, Bongbong Marcos. Tatandaan mong kupal ka, na demonyo kang, Judas kang, traidor ka, na yung katawan mo ay templo ng Espiritu Santo. At ang may pag-aari ng buhay mong demonyo ka, Bongbong Marcos, ay ang Espiritu Santo at hindi ang sarili mong Judas ka. Darating ang araw, aalis ang Espiritu Santo sa katawan mo, yung Espiritu niya, kasama yung kaluluwa mong demonyo ka. At alam ng Espiritu Santo na ang kaluluwa mo ay masama. Demonyo, Judas, traidor, ahas. Katulad ni Juan Ponce Enrile na siyang advisor mo, na putang ina mo. Mamamatay ka, Bongbong Marcos, this year. May sakit ka ng putang ina mo ka. Hindi magtatagal, babawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo. Aalis ang Espiritu ng Espiritu Santo sa katawan mo, mamamatay kang demonyo ka, at tapos ang kataasan at kayabangan mo. Si Tatay Digong, babalik yan sa ating bansa na puno ng lakas, puno ng pag-asa, at mamumuno siya bilang isang leader para muling ibalik ang pangalang Maharlika dahil siya ay isa sa pinili ng Espiritu Santo para mamuno sa ating bansa na magpahalaga sa lahat ng kanyang mga nilikha. Si Tatay Digong ay isang mabuting pangulo, hero, at walang sino man ang makakagiba at makakasira sa kanya sapagkat siya ay poprotektahan at iingatan ng Espiritu Santo. Ang sino mang kumalaban kay Tatay Digong, ang Espiritu Santo ang dudurog sa kanila. Matotodas lahat sila at mga mamatay ang kanilang kaluluwa at itatapon ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Narito na tayo sa huling panahon. Walang pare, walang ribulto ng kulto ng Romano-Katoliko ang makakapagligtas sa inyong kaluluwa, kundi ang maging isa tayo ni Jesus na tanging kilalanin at sambahin ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan, na siyang ating Diyos at amang espiritual, para kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay muli lang babalik sa tahanan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, Ama sa langit. Sapagkat ang ating kaluluwa ay siyang kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya sapagkat inibig natin siya at minahal natin siya na siya yung ating amang espiritual at hindi yung mga bulaang propeta na silang mga pari dito sa mundo, na silang mga kampo ng kadiliman na nanghihikayat sa mga tao na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Honestly, itong 2025, namatay na yung Pope,
si Francis, yung kulto ng Romano Katoliko, ngayong 2025, madudurog yan. Dahil mahahayag sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang ang dapat nyong kilalanin na amang spiritual na Holy Father na nasa ating katawan, ang dapat nyong sambahin. At yung mga taong mananatiling demonyo at huda sa Espiritu Santo, kayo yung uusigin ng Espiritu Santo, mamamatay kayo, pati ang katawan at kaluluwa nyo dahil hindi nyo sinamba ang Espiritu Santo. So inyong kaluluwa ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Tanging yung mga tao lang na magsisisi, magbabalik loob sa Espiritu Santo at kikilalanin ng Espiritu Santo, nananahan sa ating katawan, ang siyang ating Diyos at Amang Espiritual, ang siyang maliligtas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!